verses 11 to 20. Acts or Mga Gawa, chapter 19, verse 11 to 20. Acts 19:11 to 20. Okay po. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon na kung saan ang pagiging totoo or pagiging authentic ng isang bagay ay hindi na masyadong mahalaga. No? Isang halimbawa dito ay makikita natin sa tuwing tayo po ay nag-online shopping, lalo na ngayon, no? Marami siguro tayong binibili. Marami tayong makikitang mga item na kasing katulad ng orihinal na produkto at ito ay tanggap na natin. Tama po ba? Tanggap na natin ito. To the point na yung salitang peke ay pinapalitan na natin or pinapagaan na natin at tinatawag natin itong Class A, no? Or Class B, may ganun ba? May Class C ba? No? Ano yan? Class A. And we smile, no? We accepted that, no? And eventually, binibili pa rin natin ito dahil ito ay mura. Tama? At ito ay mas convenient sa atin. Kahit po sa social media, no, laganap sa atin ito ngayon. May tinatawag tayong mga FB friends or ano pa ba? IG friends, ano pa ba? TikTok friends, no? We classify them upang i-classify natin ito. And bagaman tinatawag natin silang friends, hindi talaga natin sila tunay na kaibigan. Bakit? Dahil wala naman talaga tayong tunay na ugnayan sa kanila. So we have to classify, no? Ito yung mga FB friends ko lang yan. Ibig sabihin, in other words, friends ang tawag ko sa kanila, pero hindi totoong friends yan. FB friends lang. No? And kahit po sa advancement ng technology, no? Specifically yung paggamit ng AI or yung artificial intelligence, maaari ka nang gumawa ng mga photos or videos gamit ang mukha ng ibang tao. At kung wala kang alam sa AI, for example, nag-scroll ka sa Facebook, di ba? Nakikita mo may mga video doon sa mukha nila so magagalit ka agad kasi napanood mo yon. Hindi mo pala alam, ayon ay hindi totoo. Gawa lang yun ng AI. No? So, pinapakita dito na kahit sa advancement natin, meron tayo ngayon ay may kasabay ito na paglaganap din ng mga hindi totoo. Paglaganap ng hindi authentic. No? Paglaganap ng peke. At nakakalungkot po mga kapatid, kahit po sa Kristyanismo, ang salitang Kristiyano na unang tinawag sa mga mananampalataya sa Antioquia, tatandaan nyo, no? Ay ngayon malimit ng nangangailangang dagdagan ng panuri. Ano ibig sabihin mo? Ibig sabihin ko po, kailangan mo nang sabihing tunay na Kristiyano. Kailangan mo nang sabihing totoong Kristiyano. Kailangan mo nang sabihin, ito mga faithful Christian ito. Mga true Christians ito. Bakit po? Bakit kailangan ng dagdagan? Dahil ang Kristyanismo, sa pagdaan ng mga panahon, ay hindi na laging malinaw kung sino ang mga totoo at sino ang hindi. Narinig niyo po yan? No? Ito ay nakakalungkot na katotohanan dahil napakaraming nagsasabing sila ay Kristiyano pero namumuhay na gaya ng mundo. Ngunit kailangan natin maintindihan na ang pagiging totoo po or authentic ay napakahalaga sa ating Panginoon. Paulit-ulit nating makikita ito sa lumang tipan. And ako'y natutuwa na napag-aralan natin yun sa ating Sunday school kanina. No? Nakita natin sa lumang tipan na hindi niya hinahayaang lapastanganin ang kanyang pangalan at palagi niyang pinapatunayan na siya ay totoo at siya lang ang tunay. Lagi niya yung ginagawa mga kapatid. Pinakita niya ito una sa kanyang mga pangako, no? At malinaw na inihayag ni Joshua, no? Sabi ni Joshua, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako
na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. So, pinakita ng Diyos na totoo siya sa pamagitan ng kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Pangalawa, pinakita niya ang pagiging totoo niya sa pamagitan ng kanyang pangalan. No, alam niyo ba sa Exodus, nung tinanong ni Moses ang Panginoon kung ano yung isasagot niya na sa mga Israelita kapag tinanong nila si Moses na kung ano daw yung pangalan ng Diyos, ang sinabi ng Diyos kay Moses, sabi niya, ako ay ang ako nga. So yun yung sa English pa, I am who I am. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay walang hanggan. Umiiral siya sa kanyang sarili, hindi siya nagbabago, at ang kanyang pagka-Diyos at mga gawa ay ganap na magkatugma. Yun yung isa sa mga kahulugan ng pangalan niya na I am who I am. No? Yung pangalan, yung kanyang pagka-Diyos at yung mga gawa niya, laging nagtutugma yon. Hindi siya kumikilos ng salungat sa kanyang likas. So yan yung isa sa mga paraan na pinakita ng Diyos na totoo siya. At pangatlo, at higit sa lahat, sa pamagitan ng kanyang tanging anak. Pinakita niya na siya ang tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang tanging anak. No, ang pagkakatawang tao ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo ay nakikita at patunay ito na totoo ang Diyos. At nakita natin iyon sa buhay ng Panginoong Hesus, ang pagiging totoo ng Diyos. Bakit? Si Jesus ay sumunod sa lahat ng kautusan. Ano ba yung kautusan? Nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. At siya ay hindi nagkasala. Ni isa, wala po siyang nagawang kasalanan. Lahat ng propesiya sa lumang tipan ay naisakatuparan kay Jesus. At higit po sa lahat, ang kanyang pagkabuhay muli, yung resurrection ng Panginoong Hesus, ang nagpapatunay na siya ay Diyos. Siya ang tunay, ang totoo, at ang authentic na Diyos. So ang katotohanan o authenticity ay napakahalaga po sa Diyos, mga kapatid. No? Na ipinadala niya din ang kanyang Espiritu. At alam niyo ba ang isa sa mga pangalan ng Espiritu? Ang Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng katotohanan. Na ang layunin ay patnubayan ng iglesia sa buong katotohanan, hindi sa buong kasinungalingan. At ngayong umaga, ipapakita muli sa atin ang katotohanan ito. At nawa, ito ay magudyok sa atin na pahalagahan din natin ang pagiging totoo. Na pahalagahan din natin ang authenticity, no? Ng ating patotoo, ng ating confession, ng ating pamamahayag sa pamagitan ng pamumuhay ng totoo sa kung sino na tayo ngayon dahil po sa biyaya ng totoong Diyos. Ngayon, tayo po'y magsitayo muli at pagbibigay pugay, basahin natin ang salita ng Diyos in Acts 19:11 to 20. Sabay-sabay po nating basahin. Gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamagitan ng mga kamay ni Pablo. Kaya't nang ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit, nawala sa kanila ang mga sakit, at lumabas sa kanila ang masasamang espiritu. Ngunit may ilang mga Hudyong pagala-gala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasin ng pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamagitan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan ay Esquiva ang gumawa nito. Ngunit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya. Kaya tumakas sila sa bahay na iyon na mga hubad at sugatan. Nalaman nito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, mga Hudyo at gayon din na mga Griego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami rin naman sa mga nananampalataya ang dumating
na ipinapahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. Marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla at kanilang binilang ang halagang niyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. Sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, aming Panginoon, at sa pangangaral po ng iyong salita, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay humihingi ng tawad kung kami man po ngayon ay may mga puso na at pag-iisip na iba po ang iniisip, iba po ang kinakagalakan, at iba po ang hinihintay, iba po ang inaasahan. I pray, O Lord, ng bawat isa, sa mga bawat na nagsasabi na sila ay Kristiyano at mananampalataya, ay magpakumbaba na may buong pusong ninanais na kung ano man po ang iyong sabihin ngayon, ay aming isa sa buhay. Kami po ay hindi magiging mga tagapakinig lamang, na kami po ay hindi magiging mga sinungaling at mga mapagkunwari, bagos mga totoo na nakikita sa aming buhay na totoong sumusunod po sa iyong salita. Sa pamagitan ng iyong biyaya, lahat ng ito ay magagawa namin. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo. Sa patuloy po na pagsasalaysay ni Lucas patungkol sa ministeryo ni Pablo sa Efeso, ay binanggit niya po ang tatlong mahalagang pangyayari na nagbibigay ng emphasis sa pagpapahalaga ng Panginoon sa katotohanan or authenticity. Again, ito pong talata nating nating binasa ay again pagpapakita how our God ay nagpapahalaga, no, sa pagiging totoo at authenticity ng mga bagay. Now, ano yung tatlong mga pangyayari ngayon? Una, verse 11. Sabi dan, gumawa ang Diyos ng mga di pangkaraniwang himala sa pamagitan ng mga kamay ni Pablo. Now, malinaw po na sinabi dito, and we have to take note of this, gumawa ang Diyos. Gumawa ang Diyos. Sabi dan, gumawa ang Diyos. Ibig sabihin, ang lahat po ng mga himala na ginawa ni Pablo or nangyari sa pamagitan ni Pablo ay gawa po ng Diyos. Hindi gawa ni Pablo. At ang himala na ito ay sinabi na hindi pangkaraniwang himala. At tunay nga, dahil ayon sa paglalarawan ng verse 12, sinabi dan, kaya't nang ang mga panyo o mga tapis na napadikit sa kanyang katawan ay dinala sa mga may sakit. Nawala sa kanila ang mga sakit at lumabas sa kanila ang masasamang espiritu. Nakita niyo yun? Ganon, no? Mga hindi pangkaraniwang himala. Ang mga panyo at tapis na sinabi dito ay marahil ang ginamit ni Pablo na pampunas sa kanyang mukha, no? At kahit na ito lang ang dalhin sa mga may sakit at mga nasaniban ng masamang espiritu, sila po ay napapagaling. Now again, hindi po nito pinapakita na ito ay dapat mangyari sa mga iglesia. Okay? Take note. Hindi nito pinapakita na ito dapat yung nangyayari ngayon sa atin. Ito ay hindi normative text, kung natatandaan nyo. Hindi ito normative text. Bagkus, ito po ay salaysay lamang na nagpapakita ng natatanging layunin. May layunin po ito. And it served its purpose sa panahon na ito. At hindi na ito mangyayari ngayon. At pwede mangyari kung loobin ng Diyos. Okay? Now, nakita natin paulit-ulit po sa buong pag-aaral natin sa Acts. By the way, 2 years na ata tayo, no, sa ating pag-aaral sa Acts. Now, nakita natin paulit-ulit sa Acts na ang mga himala na ginawa ng mga apostol at ng mga malalapit sa mga apostol ay hindi po upang sambahin sila ng tao. This is not the first time na nabasa natin na may himala. Tama? Okay, sa Acts. Pero hindi po ang purpose nun ay para sambahin sila ng tao. Hindi po. Sa halip, ang mga himala po na ito ay mga tanda para sa mga tao na sila ay mga totoo
or sila ay authentic na mga sugo o mga ministro ng Panginoon. Again, isa sa mga layunin ng miracles or mga himala ay upang patunayan sa mga tao na itong mga apostol ay tunay na mga ministro, authentic na mga sugo ng Panginoon. Kaya nakakagawa ng himala itong mga apostol at yung mga malalapit sa kanila dati. To prove to the people, oy, authentic to. Hindi to peke. Okay? Kaya may mga himala. At isa pa sa kahalagahan po ng mga himala ay ang pagpapakita ng Panginoon sa mga tao na ang mensahe na daladala at ipinapahayag ng kanyang mga alagad ay totoo or authentic. So dalawa, nakita nyo na yung dalawang purpose bakit nakagawa ng himala ang mga apostol. To show na sila bilang mga alagad ng Diyos ay totoo, and also to show yung mensahe na kanilang ipinapahayag ay totoo at authentic. So you see, ganun kahalaga sa Diyos ang ipakita ang authenticity ng kanyang salita at ng kanyang mga alagad. Pangalawang pangyayari ay konektado sa unang tagpo. Verse 13. Ngunit, may ilang mga Hudyong paghalagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu ang nangahas na bigkasin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sa mga may masasamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Okay? Dito sa verse 13, natin makikita na ang mga gawa ng Panginoon ay hindi may kakahila. No? Yung mga himala, it cannot be denied. Bakit? Na kahit ang mga hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus ay tinangkang gamitin yung pangalan niya. So you see, visible, very visible ang mga himala that time. To the point na yung mga hindi mananampalataya, ginagamit na yung pangalan ni Jesus. No? At sino sila? Sabi dyan sa verse 14, 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo na ang pangalan ay Esquiva, ang gumawa nito. No? So, yun yung mga taong gumamit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Ngunit, ang nangyari, in verse 15 and 16, ngunit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, ngunit, sino kayo? Sabi nung Sabi ng masamang espiritu sa kanila. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya, kaya tumakas sila sa bahay na iyon ng mga hubad at sugatan. Now, dito po mga kapatid, malinaw na sila ay hindi talaga kabilang. O hindi sila mga totoo. O hindi sila authentic na mga alagad ng Panginoong Hesus. Kita niyo yun? Kung kaya, in verse 17, nalaman nito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, mga Hudyo at gayon din ng mga Griego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sa puntong ito, napakahalaga na makita natin ang dahilan bakit sinabi sa verse 17 na yung mga naninirahan sa Efeso ay sinidlan ng takot at nagdulot upang purihin nilang pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit nangyari yon? Bakit natakot sila? Bakit pinuri nila ang Panginoong Hesus? And this is very important na malaman natin. No? At ang dahilan ay makikita natin kung babalikan natin ang verse 15. Ano ba nangyari sa verse 15? Sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo. Ngunit sino kayo? This is very vital. Very important po itong sinabi ng masamang espiritu. No? Dahil kung hindi, pakinggan niyo po, kung hindi ito sinabi ng masamang espiritu, ang mga tao sa Efeso ay maiisip na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay walang kapangyarihan. Kung hindi nangyari yung verse 15, ang isipin ng mga tao sa Efeso ay walang power pala yung pangalan ng Panginoong Hesus. May isip ng mga tao sa Efeso na ito ay gaya lang ng mga Diyos-Diyosan. May isip nila na at pinakamalala, may isip nilang hindi siya ang Kristo. Kaya ganun na lamang kaimportante itong verse na ito.
No? Ganun na lamang kaimportante ang pangyayaring ito. Ngayon, paano ito nangyari? Paano nangyari na yung masamang espiritu ay sinabi yung mga salitang iyon? Now, hindi man sinabi ni Lucas, ngunit maaari nating sabihin na ito po ay gawa ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang probidensya. Ibig sabihin, hinayaan niya na magsalita at sabihin ito ng masamang espiritu dahil nga, listen, mahalaga sa Panginoon ang pagpapatunay na siya ay tunay. Na siya ay authentic. Na siya ay totoo. Hindi niya hahayaang matapak-tapakan ng pangalan niya. Nakita natin yun sa Old Testament. And na-review natin yun kanina. Now, ang unang dalawang pangyayari na atin pong napag-usapan na ay maaari nating sabihin na yung mga iyon na hindi na po nagpapatuloy sa panahon natin ngayon. Okay? Hindi na tayo makakita ng mga himala na ginagawa ng mga alagad ng Panginoon. Wala na. Yung nakikita nyo, yung mga ginaganon, yung mga inano yung jacket, as mga hihiga na yung mga, hindi po yun totoo. Okay? Hindi na rin tayo nakakita ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Na yung masamang espiritu naghahayag na kilala nila ang tunay na Diyos. May naalala tuloy ako. Anyway, ang mga iyon ay mahalaga na nangyari sa kasaysayan ng iglesia dahil nga po, gaya nga po ng sabi ko kanina, at nakaraang linggo, na ang Acts po ay transitional period. Transitional period po itong Acts. Ibig sabihin po, ito yung period na kung saan yung lumang tipan ay patungo na sa bagong tipan. Okay? At kailangang mangyari ang mga katulad na ito, yung nakita natin, yung unang dalawang pangyayari, upang mapatunayan yung pagbabago na, yung shift. Yun yung importance nun. Okay? Now, binanggit ko ito sa inyo ngayon dahil ang pangatlong pangyayari ay mahalaga. Hindi lang sa panahon na nangyari ito. But ito rin ay mahalaga hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? At sa panahong darating. Yung pangatlong pangyayari, ito na yung para sa atin. Ito na yung hanggang ngayon ay dapat nangyayari. At dito natin itutuon ang ating pag-aaral ngayong umaga. At ito din ang mensahe sa atin sa umagang ito. And this is the message. Tunay si Kristo, kaya ang bawat mananampalataya ay dapat mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Ulitin ko po, tunay si Kristo, kaya ang bawat mananampalataya ay dapat mamuhay bilang tunay na Kristiyano. And by God's providence, napag-aralan natin kanina sa ating Sabbath School. Bakit kailangan maging banal ang mga tinawag ng Diyos? Dahil banal ang Diyos na tumawag sa kanila. It's the same message, mga kapatid. Now, sa ating pagpapatuloy, idinagdag ni Lucas ang isa pang pangyayari na nagpapakita din ng katotohanan or authenticity ng gawa ng Panginoon. Again, ito pong babasahin natin ngayon, it is the work of God. Gawa ito ng Diyos. Now, sabi sa verse 18, marami din naman sa mga nananampalataya ang dumating na ipinahahayag at ibinubunyag ang kanilang mga gawain. What's happening here? Ano nangyari dito? May kita natin dito na kino-confess. Ulitin ko po, kino-confess ng mga mananampalataya dito sa Efeso ang kanilang mga kasalanan. At alam niyo po ba ano nangyari dito? Anong pinapakita dito? Ito ay isang tanda ng taong tunay o authentic na nagsisisi. Ang tunay na mananampalataya, he confesses his sins, her sins. At yun ang nakikita natin ngayon sa verse 18. At may hinighlight dito na kasalanan si Lucas. Sabi sa verse 19, marami sa mga gumagamit ng mga salamangka ay tinipon ang kanilang mga aklat at sinunog sa paningin ng madla. Very specific ngayon, no? Upang maintindihan natin ang bigat nito, mga kapatid.
Bibigyan ko kayo ng background patungkol sa Efeso. And listen, ang Efeso po at this time ay kilala bilang sentro ng paggamit ng salamangka o magic arts, pangkukulam at panghuhula. At this time, yun yung sentro. Okay? Ibig sabihin, hindi yung gawain nilang iyon ay hindi matitibag ng ordinaryong mensahe o bagay lamang. Ngunit, ang ebanghelyo, listen, ang ebanghelyo ay hindi ordinaryong mensahe. And that is what we have to understand. Ang magandang balita, ang ebanghelyo ay hindi ordinaryong mensahe. Bakit? Ano bang ebanghelyo? Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng mga makasalanan. At alam nyo, dito natin makikita ang pagpapatunay na totoo o authentic na ang ebanghelyo ay nakapagliligtas. Dito natin makikita ngayon na ang ebanghelyo ay tunay na nakapagliligtas. Naririnig niyo yan? Makikita natin dito na ang ebanghelyo ay tunay na nakapagpapabago ng isang tao. Isa sa pinakamalinaw na patunay ng kapangyarihan ng ebanghelyo sa Efeso ay kung paano nito binago ang buhay ng mga taong tumalikod sa mga pagan practices at sila'y sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ipinapakita ng talatang ito na ang mga mananampalataya doon ay gumawa ng malinaw at tiyak na pagputol sa kanilang dating kaugnayan sa mahika. Kita niyo po yan? Now, ipinaliwanag ni Lucas na marami sa mga sumasampalataya ang hayagang nag-confess at ibinunyag ang mga gawain na dati nilang ginagawa na nabasa natin sa verse 18. Di ba po? Ibig sabihin po, lantaran nilang inilantad ang mga ritual at ang mga binibigkas na salita na ginagamit nila noon sa pagsasagawa nila ng mahika. And hindi ito magme-make sense kung hindi nyo alam kung ano yung pag-iisip nila patungkol doon. Now, listen. Noong panahong iyon, pinaniniwalaan nila na gumagana lamang ang mahika dahil ang mga lihim nito ay alam lang ng iilan. Ibig sabihin po, mawawala ang kapangyarihan ng mahika kapag ang mga lihim na iyon ay ibinunyag sa publiko. Naririnig niyo po yan? Sa hayagang pagbubunyag ng kanilang dating mga gawain, malinaw po na makita natin dito na itinakwil ng mga bagong mananampalataya sa Efeso ang kanilang lumang pamumuhay. Authentic. Totoo. Ipinakita nila na handa silang talikuran ang anumang kapangyarihang inaangkin nila noon. Oy, mga magic, no? At ganap silang nagpasakop kay Jesus. Yun ang nakita natin dito. At nabasan din natin sa verse 19 na marami sa mga mananampalatayang ito ang nagtipon ng kanilang mga aklat ng mahika. Tinipon nila. At hayagang sinunog ang mga ito sa harap ng lahat. Mga kapatid, kung titingnan nyo po ang mga kasulatan, malinaw na ipinagbabawal ng Diyos ang pangkukulam. And you know what? Naunawaan iyon ng mga mananampalataya sa Efeso. Ulitin ko po, naunawaan iyon ng mga totoong Kristiyano sa Efeso. Na hindi sila maaaring magpatuloy, naunawaan nila na hindi nila maaaring panatilihin ang maaklat na iyon. Naririnig niyo po yan? Kinailangan nilang tuluyang alisin ang anumang may kaugnayan sa dati nilang makasalanang pamumuhay. That's authenticity.
Hindi sila nanatili sa pagdwell sa dati nilang pamumuhay. Now, ito pa. Ngayon, makikita natin ang kanilang kaseryosohan. Mas makikita natin kung gaano sila kaseryoso sa pamagitan ng pagtingin natin sa halaga ng mga aklat na kanilang sinunog. Are you ready? Ayon sa verse 19, patuloy natin. At kanilang binilang ang halagang iyon at napag-alamang may 50,000 pirasong pilak. Alam niyo po ba kung anong halaga ng iyon? Sino dito yung magta-tights ng 100 masakit na sa puso? Sino dito yung magsasabi, wala akong pera? Pero hindi lang pala willing magbigay. Now listen to this, mga kapatid. Ang kabuang halaga nito na 50,000 pirasong pilak, maaaring hindi natin malaman ang eksaktong halaga ng bawat piraso, ngunit napakalaki po ng kabuuan nito. Ito ay may katumbas, listen, na sahod ng isang manggagawa sa loob ng humigit kumulang 137 years. Sahod. Hindi lang 10% ang binigay nila. Sahod sa loob ng 137 years. That's the value nung kanilang sinurrender. Anong pinapakita nito? Hindi ito maliit na sakripisyo, mga kapatid. Gayunman, kusang loob. Kusang loob nilang isinuko ang isang napakahalagang bagay para sa kanila. That's their life, mga kapatid. Yun yung hanap buhay nila. Pero sinuko nila yun. Bakit? Ito yung maganda. Dahil may natagpuan silang higit na mas mahalaga doon. Yun yung nakita nila. Hindi yung halaga ng pera. Hindi yung halaga na kung anong meron sila. But ang nakita nila kung ano yung mas higit na mas mahalaga sa lahat na kung ano ang meron sila. Yun ang tiningnan nila. Hindi kung ano ang mawawala sa kanila. Tiningnan nila kung ano yung natanggap nila. Nakita nilang ang kaharian ng Diyos. At tunay nitong hari. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Yun ang nakita nila. Pag iniwan ko to, hindi na ako mag-enjoy. Pag nawala to sa akin, lagot. Ano nakita nila? Ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, isa lang po ito sa mga patunay na mga tunay o authentic na mga tagasunod ni Jesus. This is just one example. Handa silang talikuran ng lahat upang sumunod kay Kristo. Pleasure, comfort, money, fame, walang halaga yun sa kanila. Ngunit nakakalungkot sabihin, mga kapatid, marami sa mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya ay pinipili na sundin ang kanilang makasalanang pagnanasa sa halip na sundin at bigyan kaluguran ang Diyos na nagligtas sa mga makasalanan. Hindi ko po sinasabi
At hindi po ang mensahe nito magbigay kayo ng pera, hindi po. Hindi ko po sinasabi na mahina ang kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ng isang tao. Ngunit ito ay nagbibigay paalala sa bawat isa sa atin ngayon na ang problema ay hindi po ang biyaya ng Diyos. Again, it's not about the grace of God. Ang problema ay ang ating mga puso. At gaya nga po ng sabi ko, ang prinsipe po ng himpapawid, si Satanas, ay ginagamit ang lahat ng bagay. And I will again, ito yung paborito kong laging gamitin, yung social media upang bihagi ng ating mga puso. Ito ay maaaring sa pamagitan ng pagbibigay ng maling impormasyon or maling katuruan. Maaaring magbigay ito ng labis na aliw upang maubos ang oras natin sa kakascroll. O di kaya pag-feed sa ating mga mata upang mahulog tayo sa pagnanasa ng mata at pagnanasa ng laman. See? All in one na, no? At kapag tayo ay nahulog sa kasalanan, lalo tayong lumulubog hanggang sa dumating ito sa pagkukunwari. Sa halip na patuloy tayong mabago at mahubog ng salita ng Diyos, nahuhubog tayo sa tinatawag na transformative effect of church door. Meron lang po ko introduce sa inyo. Transformative effect of church door. Nabasa ko lang din ito. Alam niyo po anong ibig sabihin nun? Transformative effect of church door. Now, bibigyan ko po kayo ng halimbawa para mas maunawaan natin. Example lang to. May mag-asawa. Hindi masyado maganda ang nagiging takbo ng kanilang marriage. No? Lagi sila nag-aaway. At isa sa lagi nilang pag-aaway ay dahil yung lalaki nagagalit dahil sa sobrang tagal ng babae na makapunta sa sasakyan para nga makapunta na sila sa church. Pero hindi alam ng lalaki na natatagalan lang yung babae dahil nga kailangan niya pang hugasan yung pinagkainan nila, no? Kailangan ayusin yung gamit. At nung dumating na yung babae sa sasakyan, so syempre, pinagsabihan ng lalaki itong babae at pagalit din ng pagalit at pagalit din na tumugon or sumagot yung asawang babae. Pero, pagdating nila sa church, pagpasok nila dyan, hawak kamay sila. Nakahabang nakasmile sa mga kapatid. Hello. One example pa. Pwede rin, may isang babaeng mananampalataya. Siguro may mga kachat siya ng mga lalaki. Minsan nakikipagkita sa mga lalaki. Getting to know each other ba? Kahit na hindi mga mananampalataya. Pero pagdating sa church, pagpasok dyan, may kipag-usap siya sa mga sisters niya. Na sasabihin nila, oh, let's pray for godly man. Pwede rin isang lalaki. Mahilig siya sa laro, mobile games or video games, basketball or kung ano mang games. Nakikipag-trash-talkan pa sa mga kalaro niya. No? Sasabi, ob-ob ka. Diba? Pero pagdating, no, pagpasok sa pintuan ng church, nakapikit. Kumakanta ng holy, holy, holy. Tama-tama na yung kanta natin kanina. Hindi ko sinadya to, Now, mga kapatid, funny it is, pero ang mga ito ay halimbawa ng transformative effect of church door. Tinatawag. Pagpasok mo dyan, nag-iiba ka na. Now, malinaw sa mga halimbawang ito, na kung minsan ay binabago ng Diyos ang ating paraan ng pag-iisip at yung ating saloobin habang tayo ay pumupunta at nakikibahagi sa church. That's one thing na makikita natin. At ito ay isang malaking biyaya. Ngunit, napakadalas ang pagbabagong nagaganap sa pagpasok sa pintuan ng iglesia ay wala ring iba kundi ang pagiging mapagkunwari. You see that? Hindi authentic. Hindi totoo. Ang ganitong pamumuhay po ay hindi nararapat. Ito ay hindi totoo at hindi authentic. Hindi ito
Huwag natin hayaan na ang ating lokal na iglesia ay punong-puno ng ganitong uri ng pamumuhay. Yung pagpasok nyo dyan, yan ang pinapakita nyo. Pero paglabas nyo dyan, makikita na kung ano talaga ang tunay. Dapat mamuhay ang iglesia ng may katapatan. Sa ganitong mga iglesia, ang pagbabago ay hindi nagaganap kung pumapasok ang mga tao sa pintuan ng iglesia na may pekeng ngiti o may pagkukubli. Sa halip, ang tunay na pagbabago ay malinaw na nakikita kapag sila ay lumabas ng iglesia. Naririnig niyo po yon? Dapat yung transformation nangyayari kapag lumalabas ka na ng iglesia. Bilang mga taong tunay na hinubog at binago ng salita ng Diyos. Ito yung tunay. Ito yung authentic. Ngunit tandaan po natin, ang pagiging totoo o authentic ay hindi nangangailangan na pagiging perpekto. Tandaan niyo yan. Authenticity doesn't require perfection. Hindi, again, ang pagiging totoo o authentic ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Ngunit, kung inaasahan natin na pakinggan ng mga tao ang ating patotoo, ang ating ebanghelyo, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kung inaasahan natin yon, dapat may tunay na pagkakatugma sa pagitan ng ating sinasabi at ng ating pinapamuhay. Kaya nararapat sa bawat mananampalataya ang patuloy na pagsusumikap na umaasa sa biyaya ng Diyos upang mamuhay ng totoo or authentic. Kasi it's only by grace na magagawa natin yon. Now, paano natin ito gagawin? Unang-una, unawain niyo po na ang pamumuhay ng authentic o totoo ay biyaya lamang. Ito yung pinakauna. Hindi ito galing sa sarili mo. Ang pamumuhay ng totoo ay biyaya lamang. Ibig sabihin, ito ay sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay natin. Biyaya lang yun. And connected ito sa pangalawang dapat mong gawin, manalangin. Kung alam mo na biyaya iyon, dapat ang gawin mo ay manalangin. Hingin natin palagi ito sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanais at kakayanan upang gawin ang kalooban niya. Listen carefully. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, siya ang may gawa for you to will and to act. Siya. Sa pamagitan niya, siya ang nagbibigay ng pagnanais sa puso mo. At siya ang nagbibigay ng kakayanan upang gawin mo yun. So anong kailangan mong gawin? You have to pray. Ask the Lord. Gaya ng lagi kong sinishare sa inyo every time I wake up. Ang laging unang bukang bibig, mga salitang sinasabi ko, Lord, patuloy mong baguhin ang pagnanais ko. Na ikaw lang. Sundin ang kalooban mo, hindi yung kalooban ko. Kaya kung ikaw ay hindi nananalangin at hindi ito hinihingi, huwag kang mag-i-expect na may mangyayari sa'yo. Kung tatanungin ko, have you prayed for God to change your desire? Kung hindi, don't expect. Paano ka lalago? Biyaya yan. Hindi mo hinihingi. Huwag mong isipin na ang soberanong pagkilos ng Diyos sa buhay mo ay nangangahulog ang kahit nakahilata ka lang, nagpapakasasa ka sa mga makasariling gusto mo, ay may mangyayaring paglago sa'yo. Sometimes, ito yung mali sa mga Reformed eh. Oh, God is sovereign. Yung maling pagkaunawa ng biyaya at maling pagkaunawa ng sovereignty ni Lord. Tandaan niyo po, in His sovereignty, ginawa ng Diyos ng pagpapatupad ng kanyang kalooban sa'yo sa pamagitan ng pananalangin. Hindi mo alam? Niloob ng Diyos na gawin niya ang kalooban niya sa buhay mo sa pamagitan ng pananalangin.
So napakasalungat, nasasabi mong soberano ang Diyos and you are not praying. Pangatlo, manatili kang kasamang iglesia. Very important. Sa pagsisikap na maging tapat, tunay, authentic, ang isa sa pangunahing dapat tandaan mo ay ang buhay Kristiyano ay isinasabuhay kasama ang iba pang mananampalataya. Isinasabuhay yun in the context of the church. Walang binanggit ang bagong tipan tungkol sa isang nag-iisang Kristiyano. Walang ganun. Basahin niyo po yung Biblia niyo. Walang ganun. Walang binanggit. At huwag mong iisipin na ilayo ang sarili mo dahil may kailangan ka pang ayusin sa buhay mo. Ito yung mali, no? Hindi mo na ako mag-church kasi ang dami ko pang ayusin sa buhay ko. Papasok na lang ako dyan kapag okay na ako. Hindi po ganun. At hindi mangyayari iyon sa ganung paraan. Tandaan mo, nangyayari ang pagpapalakas, pag-aaliw, pagtutuwid, pagsaway, pagpapabanal, primarily sa loob ng iglesia. Hindi yan nangyayari na ikaw lang mag-isa. Pangapat, dapat kang magkaroon ng pakikiugnayan sa Diyos. Dapat kang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakinggan niyo po ito na maigi. Mahal natin ang Diyos dahil siyang unang umibig sa atin. Amen? Ngayon, ang ating pagmamahal at ang pagnanais na isabuhay ang buhay Kristiyano ng tapat at tunay ay magmumula sa pag-ibig natin sa Diyos. Ibig sabihin, if you say and if you profess that you love the Lord, pero wala kang pagnanais. At kapag sinabi ko pong pagnanais, hindi lang ito pakiramdam. Pag sinabi kong pagnanais, pagsasabuhay po yan. Kung sasabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero wala kang pagnanais na isabuhay ang buhay Kristiyano ng tapat at tunay, kabaliktaran po yon sa iyong sinasabi. Makikita natin kung ikaw talaga ay nagmamahal sa Diyos at nagnanais na isabuhay ang buhay Kristiyano ng tapat at tunay sa pananalangin. Again, sa pagmamahal ng salita ng Diyos. At sa kagalakan sa kanyang ginawang pagliligtas. You pray, makikita yan. Kung mahal mo talaga ang Diyos at ninanais mo siya, you always pray. And you love His Word. And you always, lagi kang may kagalakan sa kanyang pagliligtas sa iyo. Ang ating hangaring makilala siya at mamuhay para sa kanya ay magtutulak sa atin na mahalin ang kanyang salita. Tandaan niyo yan. If you desire to live faithfully para po sa Panginoon, that will push you to love His Word. At mas hahangarin mo pa na mas makilala pa siya. At ang tunay na pag-aaral ng doktrina or salita ng Diyos ay nagmumula sa pusong umiibig sa Diyos. Kaya pwede nating sabihin, kapag hindi mo iniibig ang salita niya, hindi mo iniibig ang Diyos. Napaka kabaliktaran po ng pamumuhay na ganon. At ang bunga nito ay isang buhay na binago niya. Tandaan niyo po, hindi ka makakapamuhay ng authentic o totoo na wala ang kanyang salita. It can never be. Cannot be po yun. At panghuli, gaya po ng utos ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo, sinabi niya sa 2 Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Always examine yourselves, mga kapatid. Examine yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Now listen, maaaring maisip ninyo ngayon na ito ay magbibigay sa inyo ng takot at pangamba.
Natakot ba kayo nung sinabi ko yon? Okay. Ito ang ating nararamdaman kung hindi natin titingnan ng mabuti ang konteksto ng sinabi ni Pablo. Listen carefully mga kapatid. Ang layunin po ng pagsusuri sa sarili ay hindi pag-aalinlangan, kundi katiyakan. Baliktad kasi nangyayari sa atin eh. Pag sinabing examine yourselves, ay naku, hindi man ako sigurado. Parang hindi pala ako Now listen carefully. Ang pagsusuri sa sarili ay, ang layunin ng pagsusuri sa sarili ay hindi pag-aalinlangan, kundi katiyakan. Kung atin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa, sabi ni Pablo, subukin ninyo ang inyong mga sarili. And then he said, hindi ba ninyo nalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Sabi nyo, tingnan nyo. Siya sa atin nyo yung sarili nyo. Hindi nyo ba nalalaman nasa inyo si Kristo? Yun yung sinasabi niya doon. Ang inaasahan dito ay hindi upang ipakita na sila ay mga huwad. Bagkus upang matuklasan ng mga mananampalataya na sila ay na kay Kristo na. Yun yung sinasabi ni Pablo. Na bagaman oo, nagkakasala sila, pero dahil sila ay na kay Kristo, sila ay napatawad na. Ang layunin ng pagsusuri sa sarili ayon sa Biblia ay hindi upang tayo'y mag-alinlangan, hindi upang mawalan tayo ng pananampalataya, at hindi upang matakot tayo sa halip. Nais ng ating maawain na Ama sa langit na tumayo tayo ng matatag sa katotohanan na tapos nang bayaran ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Kasama pa ang mga nagagawa nating mga kasalanan hanggang ngayon at hanggang sa hinaharap. But, ang tapat na pagsusuri sa sarili ay magtuturo sa atin na tayo'y tunay na nananampalataya at nakasumpong kay Kristo. Yun yung purpose ng examination of selves. At kapag nakita natin ito, makikita natin na walang halaga ang anumang bagay na nandito sa mundo. Listen, kasi itong pangalawang sinabi ko, ito yung laging nawawala eh. Ang laging gusto lang natin, makita natin na tayo'y nananampalataya kay Kristo. But listen carefully. Kapag nakita mo na yon, ulitin ko po, kapag nakita mo na ikaw ay na kay Kristo na, anong magiging kasunod nun? Makikita mo rin na walang halaga ang anumang bagay dito sa mundo. Akala nyo, sayang, okay na sana eh. Nagkakasala ako pero na kay Kristo ako, kaya patawad ako. So, pwede ulit ako magkasala. Biglang sinabi, kapag nakita mo yon, ulitin ko po, kapag nakita mong ikaw ay na kay Kristo, makikita mo rin na wala ng halaga ang namang bagay dito sa mundo. At ito ang mag-uudyok sa atin na gaya ng ginawa ng mga mananampalataya sa Efeso. Gaya ng ginawa nila. Atin ng tatalikuran, itatapon at iiwan ang mga kasalanan na kung saan tayo ay niligtas na at nilinis na ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Naririnig niyo po yan. At ano ang magiging resulta nito? Verse 20. Sabi diyan, sa gayoy, lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay patuloy po na napalaganap sa mga naliligaw. At ito ay patuloy na nakikita sa buhay ng mga naligtas na. Ganun na nangyari.
Ito ay tunay na mangyayari sa bawat tunay na mananampalataya dahil tunay ang Diyos na sa kanila ay tunay na nagligtas sa pamagitan ng tunay na Kristo, ang Panginoong Yesus, at nagbigay ng Espiritu ng katotohanan na tunay na kumikilos sa mga mananampalataya upang sila ay mamuhay ng tunay. Narinig niyo po yun? Kaya sa pagtatapos po, alalahanin po natin, tunay ang Diyos. At tunay si Kristo. Kaya ang bawat mananampalataya ay dapat mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Kaya ang hamon sa atin, isinasabuhay mo ba ng tunay ang iyong tunay na pagkatao sa biyaya ng Diyos? Sa madaling salita, nasa liwanag ka na, kapatid. Namumuhay ka ba sa liwanag? Sa inyong pagsagot ng tanong na to, may paalala lang ako. Actually, nasabi ko na to. At ulitin ko po ulit. Gaya ng sinabi ko na last week, sa tuwing isasagot natin na hindi pa rin ako okay, pero sa biyaya ng Diyos, alam kong napatawad na ako at nagsusumikap pa rin. Kung ito ay magiging sagot mo ulit sa susunod pa na linggo at sa susunod pa na linggo at sa susunod pa na linggo, mga kapatid, mag-ingat kayo. Dahil kapag ganyan, hindi na yan pamumuhay sa biyaya ng Diyos. Yan ay pamumuhay sa sarili. That is self. That's not grace. Kailangan mo pong makita na ganyan ang sagot mo dahil pinipili mo pa rin ang sarili mong kagustuhan at hindi ang kalooban ng Diyos. You always say, I'm not okay, kasi nga, you still choose to sin. It's not because of the grace of God. That's not the grace of God. Iyan ay hindi pamumuhay sa biyaya ng Diyos kasi ang pamumuhay sa biyaya ay pamumuhay na nahihirapan. Nakikidigma sa kasalanan. Yan ang buhay ng biyaya. Yan ang buhay na namumuhay sa biyaya. Nahihirapan ka. Nakikipagdigma ka sa kasalanan. Ngunit, nananalo. Hindi natatalo. Nahihirapan, ngunit lumalago. Nahihirapan, ngunit patuloy na nagbabago. Now, kung ikaw ay nahihirapan, ngunit natatalo, hindi biyaya yun. Ano yun? Sarili yun. Pinili mo yung sarili mo eh. Hindi ka namuhay sa biyaya ng Diyos eh. Ang pumumuhay sa biyaya ay magdadala sa iyo mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Hindi ito magdudulot sa iyo na manatili sa walang saysay at walang kabuluhang pamumuhay. Hindi yan epekto ng biyaya, mga kapatid. Please, renew your minds. Hindi grace yan. Kaya whenever we pray, yes, we are thankful. Di ba sa ating prayers, sinasabi natin, Lord, bagaman palagi, minsan ginagaan pa natin, minsan, pero palagi, kaming nahuhulog sa aming sarili. Please. Yes, by grace, no, napatawad. Yung parte na yon, grace yon, napatawad ka. Pero yung parte na nahuhulog ka, hindi grace yon. So whenever we pray, let us pray that we will live by faith, by grace. Sabihin natin na tayo ay lubhang nagagalit sa sarili natin kasi ginagawa pa rin natin yun. Itakwil natin yun. Hindi yung, Lord, bagaman dadapa pa rin ako, salamat sa grace mo. Kaya mahina eh.
Mamuhay ka sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos ng tunay, hindi sa makasariling bersyon mo ng biyaya ng Diyos. Let us repent and live by grace. Pumunta kayo dito sa iglesia, pumunta kayo dito sa lugar na ito muli, bringing the victory na ibinigay na ng Diyos. Be transformed as you go out to that door. Be transformed by the word of God na narinig nyo ngayon. Huwag kayong babalik dito na pagpasok nyo, magkukunwari po ulit tayo. Huwag ganun. Huwag nating hayaan ganun nangyari. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Tumugon tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Let us pray. Our Father in heaven, maraming salamat po sa iyong salita. Pagpapakita na ikaw ay tunay. Sa maraming paraan, pinakita mo yun, O Diyos. At tunay din, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa amin. Tunay din, Panginoon, na kami po ay binuhay mong muli, patay na sa kasalanan, patbuhay na sa katuwiran. Patuloy ko pong hinihingi, Panginoon, ang iyong biyaya na patuloy mong baguhin ang aming mga pagnanais. Nang aming naisin lamang ay ang sundin ng kalooban mo at mamuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Hinihingi namin ang kalakasan na gawin ito, O Diyos, dahil tunay na biyaya mo lang na ito ay aming magagawa. Sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na nananahan sa amin na ipinagkaloob mo. Maluwalhati ka po, O Diyos, sa aming pamumuhay mula ngayon na may katotohanan, tunay, walang pagkukunwari. At ang iniibig ay ang treasure na walang makakapantay at walang makakahigit. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Naway ito'y mag-udyok sa amin na iwanan na ang aming mga chini-cherish, mga sekretong kasalanan. Mga kasalanan na patuloy naming ini-enjoy. Lord, enable us to see the greater worth of the Lord Jesus Christ. For your glory, this is our prayer. In Jesus' name. Amen. Tayo po'y magsitayo.